Yo, Kirara. Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Bata pa ako nung maghiwalay ang parents ko. Si Papa sumama sa iba, kaya naiwan kaming dalawa ni Mama. Pero nag-decide si Mama ko na magtrabaho na lang abroad. Wala siyang ibang mapag-iiwan sa akin sa Maynila, kaya naman umuwi kami sa probinsya para doon ako ihabilin sa lolo at lola ko. Walang ibang bata nun sa bahay, ako lang. At ang mga kasama namin sa bahay ay si lolo, si lola at yung dalawa kong tito na nakababatang kapatid ni Mama. Mabilis naman akong naka-adapt sa pamumuhay nila lolo. Merong maliit na bukid si lolo sa probinsya namin na kung tawagin doon ay Uma. Nilalakad lang nila yon papunta doon. Hindi naman kasi ito ganun kalayo sa bahay nila lolo. Naroon ito sa medyo baba lang ng bundok, sa gitna ng magubat na parte. Nilinisan lang ni lolo yung parte ng gubat na yon at sa kanya ginawang taniman. Maraming pananim doon sila lolo, gaya ng kalamansi, pinya, kamote, kamoteng kahoy, gabe, buko at marami pang iba. Sa mga araw na hindi nakakapalaot si lolo para mangisda, ay doon kami kumukuha ng makakain namin. O minsan, after niya mangisda, saka naman siya pupunta sa bukid kasama sila tito. Isang araw, isinama ako ni lolo sa bukid. Dalawa lang kami nun. Habang naglalakad kami, may nasalubong kaming pamilya na mukhang galing din sa Uma nila. Malayo pa, ay nauna nang bumati si lolo sa mga ito. Una niyang binati yung tatay, tapos lahat na. Okay naman, pauwi na rin daw sila. Nag-ani lang daw ng bilanghoy pang suman. So naglakad na kami sa kanya-kanya naming direksyon. Sila pabalik, kami naman pabukid. Nung nasa bukid na kami ni lolo, agad na siyang nag-ani ng mga kailangan namin. Naglinis-linis din siya at naglagay ng mga abono sa tanim. Inabot kami ng tanghali noon kasi tinuturo-turuan din ako ni lolo. Tumigil na muna kami para kumain ng pananghalian namin. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang muna kami. Siguro sa pagod, nakatulog si lolo, kaya nakisabay na lang din ako ng tulog. Hapon na nung magising kami, palubog na ang araw. Nagmamadali na kaming bumabano ni lolo kasi dumidilim na ang paligid. Habang tinutuntun namin ang daan palabas ng gubat, nakarinig ako ng kakaibang ingay. Hindi ko alam kung huni ng anong hayop o ibon yon, pero umeeko yon sa buong paligid. Napalinga ako habang patuloy pa rin sa paglalakad. Medyo nakakatakot din kasi yung tunog. Maya-maya pa, ayun na naman yung huni. Kaya tinanong ko na si lolo kung ano yon. Pero hinash lang ako ni lolo at sinabihang wag maingay. May ilang minuto na kaming naglalakad noon. Siguro mag-iisang oras na din. At sa haba ng paglalakad namin, dapat ay nakalabas na kami sa gubat. Dapat nakababa na kami ng bundok. Pero hindi. Huminto kami ni lolo. Naglinga-linga siya na tila hinahanap ang daan. Kita ko yung pag-aalala sa mukha ni lolo. Dumidilim na pero hindi pa rin kami nakakalabas. Inutusan ako ni lolo na baliktarin lahat ng suot ko. Na agad ko namang sinunod. Nagbaliktad din ng mga suot niya si lolo. Tapos dumiretso na kami.
Pinagtatabas din ni Lolo yung mga damo at mga halaman na nadadaanan namin bilang palatandaan. Mga ilang sandali pa, nakalabas na rin kami sa wakas. Naglalakad na kami noon sa main road. Lupa pa yun dati na rough road. Ewan ko lang ngayon. Sa unahan namin, may makakasalubong kaming matangkad na tao na naglalakad papunta sa direksyon namin. Pamilyar sa akin yung tindig niya. May kinuha si Lolo sa bag. Tapos pinabuka niya yung palad ko at nilagyan ng asin. Hindi ko talaga alam kung ano yung nangyayari nun. Basta parang sumisigi lang ako sa ginagawa ni Lolo. Di ako nagtatanong. Pero alam ko sa sarili ko na may takot na akong nararamdaman. Nung malapit na yung lalaki at masasalubong na namin, dun ko na siya nakilala. Siya yung binati ni Lolo sa nasalubong naming pamilya nung umaga. Narinig kong bumati si Lolo. "Ike!" Tapos sumagot yung lalaki sa mahina at mababang tono. "Manudoy, gabi na." Nakakapangilabot yung boses niya. Sumagot naman ulit si Lolo. "Oo, pauwi na kami. Ginabi lang sa uma." Di tulad kanina nung nasa lubong namin sila, hindi kami huminto ni Lolo nung nagbabatian sila. Basta tuloy lang kami sa paglalakad. Nung makalagpas na kami sa lalaki, siguro mga ilang metro, nilingon namin siya. Nagulat kaming pareho ni Lolo kasi biglang nawala yung lalaki. Ang naisip ko lang naman nun, baka pumasok lang siya sa gubat. Pero nagulat ako nung bigla akong buhatin ni Lolo sabay takbo. 9 years old pa lang ako nun, pero mataba po akong bata. Kaya nagulat ako na nabuhat ako ni Lolo at nakatakbo pa ng mabilis. Habang tumatakbo, napasigaw ako nung makita ko sa likod namin na may malaking baboy na humahabol sa amin. Ang liksi niya. Ang bilis tumakbo na akala mo hindi baboy. Sinabi ko yun kay Lolo. Sabi niya, sabuyan ko daw ng asin. Kaya naman buong pwersa kong isinabo yung asin na nasa palad ko. Di ako sigurado, pero nag-iiyak yung baboy. Tinamaan ko ata. Tapos biglang nawala yun. As in, napalingat lang ako saglit, wala na agad. Siguro pumasok sa gubat. Maya-maya pa, narinig ko na naman yung huni. Pero mahina na lang ito sa pagkakataon na yon. Halos bulong na nga lang sa tenga ko. Tapos sa unahan namin, nakita namin yung dalawa kong tito. Tumatakbo rin papunta sa amin. Yun pala, susunduin na sana nila kami. Kasi nga madilim na, hindi pa rin kami nakakauwi. Hingal na hingal si Lolo nung ibaba niya ako. Kaya inalalayan siya nung isa kong tito habang naglalakad kami pauwi ng bahay. Nakauwi naman kami ng maayos at matiwasay nun. Hindi na kami sinundan ng malaking baboy. Parang bigla na lang din yung nawala. Pero ang sabi ng Lolo at mga tito ko, malamang daw ay si Mike yun. Dun ko na nalaman na yun palang si Mike ay matagal nang pinaghihinala ang aswang doon sa baryo nila Lolo. Pero wala pa daw kasing matibay na ebidensya sa hinala, kaya hinahayaan lang. Matagal na daw silang naninirahan doon at yung pamilya niya. Wala naman daw napapabalitang nabiktima ng aswang. Sabi ni Lolo, baka daw nagkataon na nagutom ito noon at kami yung natsyempuhan. Kinabukasan nun, pinuntahan ng mga tito at lolo ko si Mike sa bahay nila. Pero wala na daw ito doon. Pati yung pamilya niya wala na. Saradong sarado din yung bahay na parang inabandona na.
Hindi na ulit nakita pa si Mike sa baryo mula nun. Malamang daw na lumipat na ang mga ito. Tawagin niyo na lang po akong Ruth. Hindi po ako nakakakita talaga, kaya hindi ko din mapaniwalaan ang nangyari sa akin na to. Nakakaramdam, oo, pero hindi pa talaga nakakakita. Ito yung unang beses na nagpunta kami ng kaibigan ko sa Baguio. Nagstay kami doon ng 3 days. Tuesday hanggang Thursday kami doon. Sinadya talaga naming magpunta ng weekdays. Dahil sigurado namang crowded kapag weekends. Kaya yung transient house na may 3 palapag ay nasolo namin sa buong stay namin doon. 2 lang kami noon, Sir Kira. Kaya talagang nasulit namin ang gala naming 2. First day, dahil halos alas 4 na nung dumating kami sa Baguio, pagkababa pa lang namin ang gamit namin sa transient, pumunta agad kami sa Burnham Park para doon magstay at magpalipas ng oras. Paikot-ikot lang kami doon, tapos tambay ng matagal sa resto na kinainan namin. Then balik ulit sa park para magpahinga naman. Hinintay namin noon yung night market. After namin makapamili, umuwi na agad kami sa transient. Medyo nagsisi pa nga kami noon kasi sobrang dilim sa transient namin. Hindi namin naisip na magbukas ng ilaw bago kami umalis. Yung caretaker nun, nagsabi sa amin na may lakad daw siya nung araw na yon. Kaya kami na daw muna ang bahala sa sarili namin pag uwi namin. Sinabihan din niya kami na magbukas ng ilaw. Pero hindi namin naisip yon noong umalis kami. Pagbukas namin ng ilaw sa labas, medyo nakahinga na kami ng maluwag. Ang kaso, nagsimula namang magpatay-sindi ang ilaw nung matagalan kami sa pagbubukas ng front door. Nung mabuksan na namin, agad na kaming pumasok. Pero panibagong pagsubok na naman kasi walang kahit isang ilaw ang nakabukas sa loob ng bahay. Kaya agad kong hinanap yung switch. Pagkabukas ko ng ilaw, nakaramdam agad ako ng kakaiba. Biglang may sumalubong na malamig na hangin na nagmula sa loob ng bahay. Una kong hinanap kung may naiwang nakabukas na bintana. Pero wala. Nag-double check na lang kami ng mga dapat ilak sa baba bago namin iniwang nakabukas ang ilaw sa may bandang dining. Tapos umakyat na kami. Doon sa hagdan, automatic yung ilaw. Yung parang sa K-drama na automatic na nagbubukas yung ilaw kapag may tao sa harap ng gate o pinto nila. Ganun siya. Ang kaso, nagsimula naman ulit magpatay-sindi yung ilaw doon. Kaya binuksan na lang ulit namin yung flashlight sa cellphone namin. Nagbibiruan pa kami noon habang paakyat. Sabi ng kasama ko, baka daw horror ang theme ng bahay na yon, kaya patay-sindi ang ilaw. Na para bang kanina pa kaming tinatakot. Tumawa lang ako kahit na ang totoo ay nakakaramdam na rin talaga ako ng kilabot pagpasok pa lang namin sa bahay. Pero dahil kwento ng kwento yung kasama ko na si Elaine, hindi ko na masyadong pinansin yung kilabot ko. Pagpasok naman namin ng kwarto, doon pa lang ako nakalma. Pinagpawisan ako pag-akit ng hagdan. Kaya parang ang init pagpasok namin ng kwarto. Inayos muna namin yung mga pinamili namin bago kami nag-ayos ng sarili namin para matulog. Pagtapos kong maglinis at magpalit ng pantulog ko, ay nahiga na ako agad. Pati si Elaine. Siya yung tumayo sa tabi ng pinto at hinintay na makapwesto ko sa higaan bago pinatay yung ilaw. Ang laman lang ng kwarto na yon ay isang malaking kabinet at malaking kama. Wala kaming electric fan sa kwarto, kaya binuksan na lang namin yung bintana para makapasok ang lamig.
Hindi namin binuksan yung cabinet. Hinayaan na lang naming nakakalat yung mga gamit namin. Kasi maski si Elaine, ayaw din. Hindi ko na siya tinanong kung bakit. Tingin ko, pareho kami ng nasa isip. Medyo ang creepy kasi ng vibe ng buong bahay dahil sa mga lumang gamit na nandun. Hindi lang siya basta vintage vibe o mukhang luma. Amoy luma din talaga. Kaya sigurado kong luma na talaga ang mga gamit. Pero maganda pa naman yon at wala ring sira. E di nakahiga na kami. Pareho kaming nagsiselfone lang ni Elaine nung bigla siyang magsalita. Mahina lang. Sabi niya, paano na lang kaya kung may multo dito, no? Hinampas ko siya. Sabi ko, parehas lang kaming matatakutin, kaya wag na niyang umpisahan. Tinalikuran niya ako. Matutulog na daw siya kasi inaantok na siya. Umokay na lang ako habang nanonood pa rin sa cellphone. Pero maya-maya, nakarinig kami ng yabag sa labas ng kwarto namin. Yabag na parang pabalik-balik ang lakad. Biglang lumingon sa akin si Elaine noon. Tinanong ako kung nadidinig ko daw ba yung naglalakad sa labas. Tumango ako. Nagtalokbong kaming pareho. Mura siya ng mura sa takot niya. Ako naman, nagdadasal sa isip ko lang habang nakapikit. Naramdaman ko na lang na tinapik ako ni Elaine na wala na daw. Kaya pinakinggan ko ulit ang paligid namin. Wala na nga. Pero nandoon na yung pag-overthink ko. Na paano kung wala na sa labas ng room? Kasi nasa loob na pala. Hindi ako nagtanggal ng talokbong ng kumot ko noon. Ganon din si Elaine. Hanggang sa makatulugan na lang naming pareho ang kakahintay kung meron pa bang magpaparamdam. Pagising namin kinabukasan, pinag-usapan namin kung maghahanap pa ba kami ng ibang transient. Kasi bago daw pala nakatulog si Elaine, nakarinig pa siya ng mahihinang katok sa kwarto namin. Ang hindi lang daw niya sigurado ay kung katok daw ba yun sa pinto o doon sa cabinet sa loob ng kwarto namin. Para daw kasing sa loob nang gagaling yung katok na nadidinig niya. Pero mahina lang daw yun. Buti na nga lang daw at nakatulog siya agad. Ang kaso, medyo tight na kasi yung budget naming pareho. Kasi nauna na kaming nakapamili ng pasalubong. Kaya no choice na kami. Nagstay na lang kami doon sa transient na yon. Ayaw din kasi naming masayang yung punta namin. Kaya dasal-dasal na lang. Nung pangalawang gabi, kasama na namin doon yung caretaker. Nagsabi kasi kami na natakot kami nung unang gabi dahil may palakad-lakad sa labas ng room namin. Pati yung mga katok. Tapos tinawanan lang niya kami. Hindi naman daw nangaano yon. Kaya wag na lang daw naming pansinin. Tapos yun nga, sinamahan niya kami. Doon siya natulog sa katabing kwarto lang din namin. Para daw kung may kailangan kami o kung ano man ang mangyari, ay tawagan lang daw namin siya. Kundi lang kami nahihiya. Gusto sana namin doon na lang din siya matulog sa kwarto namin eh. Yun lang Sir Kira, hanggang dito na lang po. Pasensya na kung di masyadong nakakatakot. Pero sana mapansin nyo. Salamat. Kumusta Sir Kira? Tawagin mo na lang akong Jovelyn. Itong kwento ko ay nangyari sa isang bahay na inupahan namin sa probinsya. Bata pa ako nito, siguro mga 11 or 12 years old. Napunta lang kami doon dahil sa trabaho ng papa ko.
Nagstay kami doon hanggang sa makatapos ako ng high school. Bahay talaga yon na medyo may kalakihan ng bakuran. Para kaming may mini forest doon sa dami ng puno. Kaya nung nag-high school ako, kada may pupuntang classmate sa bahay, kapag may group activity kami, ang pinaka-landmark na sinasabi ko kapag may dadaanan silang parang gubat, yun na yung bahay namin. Sa amin lang kasi yung may mga puno doon sa lugar namin, kaya yun ang sinasabi ko. One time, nagkaroon kami ng group project at sa bahay kami gumawa. Tapos pinaggrupo kami ng teacher namin para gumawa ng isang malaking parol na ang design ay gawa sa recyclable materials. Ako yung nagsuggest na mga tuyong dahon ang gamitin naming pang-design kasi yun yung marami sa bahay na sinang-ayunan naman nila, kaya sa bahay na nga kami gumawa. Nagpunta yung 3 kong kaklase sa bahay ng Saturday para makapag-umpisa na kami. Pero ang naumpisahan lang namin nun ay ang magpulot ng mga dahon. Tapos inisa-isa namin at pinili yung mga pwedeng magamit. Pagkatapos nun, inassemble namin yung pinaka-star na gagamitin namin. After nun, tumambay na lang kami. Wala pa kasi kaming maisip kung paanong design ang gagawin namin. Nakatambay na lang kami nito sa labas habang nagmumuni-muni at nagbabatuhan ng idea sa gagawin namin. Yung isang kaklase kong nakapwesto malapit sa pinto ng bahay, biglang nagulat. Nalaglag pa siya sa kinauupuan at napahawak sa dibdib niya. Tapos bigla siyang tumawa. Since hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, tanong kami ng tanong kung ano yung nangyari. Ang tagal nung tawa niya. Nahawa na nga lang din kami sa kakatawa niya. Nakakatawa kasi yung tawa niya. Tapos yung pagkakasalampak niya sa sahig, nakakatawa din talaga. Tapos tumayo siya at sumilip sa loob ng bahay. Tinanong niya ako kung sino daw yon. Sabi ko, sinong-sino? Wala naman kaming kasama sa bahay. Kasi nga pagdating nila sa bahay, nagpaalam din agad sila mama at papa na may pupuntahan muna. Dala nila nun yung kapatid kong baby pa. At hindi pa sila nakakabalik nung time na yon. So kami lang talaga ang nasa bahay. Tas pagtingin niya sa akin ulit, umiling na lang siya. Hindi na na-push yung topic. Kasi yung isa pa naming ka-group, ipinakita yung na-drawing niya na pinagsama-sama yung mga idea naming lahat. Nung makauwi na sila mama, doon pa lang din sila nagpaalam na uuwi na sila. At nagsabi na babalik daw sila kinabukasan para masimulan na yung paggawa ng design ng parol. Nasa sala lang ako nun. Si mama nasa kwarto lang kasama si baby. Si papa naman, siya yung nagluluto ng dinner namin. Inutusan ako ni papa na tawagin si mama mula sa kwarto. Sinabihan din niya ako na magdahan-dahan sa pagpasok dahil baka daw tulog na si baby. Pero pagpasok ko, gising pa naman siya. Nandoon lang siya sa gitna ng higaan at nakapalibot sa kanya yung mga unan. Sinabi ko kay mama na tawag siya ni papa sa kusina. Tapos nun, lumabas na ako ulit. Nanonood lang ako nun sa sala habang nagtutulungan sila mama at papa sa kusina. Maya-maya, biglang umiyak ng napakalakas si baby. Sasaglit pa lang naman si mama nun sa kusina. Kaya naman agad-agad kaming napatakbo papasok ng kwarto. Mula pa lang sa pinto, tinignan ko na agad sa kama yung kapatid ko. Wala siya dun. Tapos nadinig ko na lang yung iyak niya sa baba na ng higaan. Nandun siya, nakahiga at umiiyak. Ibinalik ko sa kama yung tingin ko. Parang wala namang nagulo sa higaan niya. Nakaayos pa din doon yung mga unan na nakapalibot doon sa nakatiklop na mga kumot na siyang hinihigaan ni baby. Pare-parehas kaming napatanong kung papaanong nakababa sa higaan yung kapatid ko. Hindi pa naman siya marunong gumapang nun. Fast forward po. Nung Monday,
Binalitaan kami ng teacher namin na hindi makakapasok si Tin nung araw na yon dahil nilalagnat pa raw ito. At pinapasabi sa amin na antayin daw namin siya dahil gusto daw nitong tumulong sa pagdedesign sa parol. Hindi kasi kami natuloy nung linggo na yon dahil may ibang lakad yung dalawa sa amin. At si Tin nga, linggo pa lang nag-umpisa yung lagnat niya. Nagkasundo kaming tatlo na dalawin si Tin sa bahay nila. At doon na lang namin gagawin yung cone na gawa naman sa papel na bahagi din ng parol. Pero pagdating namin sa bahay nila, ang sabi sa amin ng mama niya, hindi daw talaga kakayanin ni Tin na harapin pa kami. Baka daw mahawa lang kami sa sakit niya. Sobrang init pa daw kasi ni Tin nun. Kaya nag-aalala si tita na baka mahawa lang kami. Kaya pinauwi niya na kami. Kaya naman wala pa din kaming nagawa nung araw na yon. Pero kinabukasan din nun ay pumasok na si Tin at okay na. Nagtataka naman kami. Posible ba yun? Kasi kahapon lang, sobrang init daw niya. Ni hindi pa nga daw makatayo sa higaan dahil hinang-hina pa dahil sa lagnat niya. Tapos biglang papasok kinabukasan na okay na. Ang kwento ni Tin, yung tito daw kasi niya ay albularyo. Ang sabi daw nito sa kanya, napagkatuwaan daw siya ng duwende na nakatira sa bahay namin. Siyempre nagulat ako doon. At doon na nga rin niya ikinuwento yung time na nalaglag daw siya sa pagkakaupo niya. Meron daw siyang nilalaro noon na akala niya kasama naming bata sa loob ng bahay. Hindi naman daw kasi niya nakikita. Pero nadidinig niyang humahagik-gik yun sa likod niya. Tapos titingin o sisilip daw siya sa loob. Kunwari hahanapin niya sa loob ng bahay yung kalabit ng kalabit sa kanya. Tapos babalik para makipag-usap sa amin. Hindi ko siya nakitang ginagawa yon noong nandun siya sa bahay. Kasi isang hilera lang kami sa pagkakaupo namin. Pero ayun nga daw, hindi niya daw alam kung paano siyang nalaglag talaga. Basta para daw siyang nadulas na ewan at napasalampak na lang sa sahig. Kaya naman tinanong na niya ako kung sino daw yun. Akala daw kasi niya may kapatid akong maliit na makulit sa loob. Pero nun ngang sinabi kong kami lang naman daw ang nasa bahay, ay sakto naman na nakita niya na may maliit na parang naka-Santa Claus na damit na kulay puti ang tumatawa at tumatakbo raw papunta sa dulong pinto ng bahay. Which is yung sa likod bahay na namin yung tinutukoy niya. Sa likod ng bahay namin, mga puno at halaman din ang nandun. So doon daw nagpunta yung duwende. Hindi pa ako naniniwala nung una talaga. Pero parang yun na lang din kasi yung naisip kong sagot dun sa nangyari sa kapatid ko nung gabi na bigla na lang itong nasa baba na ng kama. Simula nang malaman ko yung tungkol sa duwende sa bahay, lagi na akong napapaisip kung totoo ba talaga sila. At kung sila din ba ang nagbaba sa kapatid ko sa kama. Nag-aalala ko nun syempre, kasi baby pa yung kapatid ko. Paano na lang kapag siya naman ang inapoy ng lagnat, tulad nung sa kaklase ko? Kaya nung mga panahon na yon, hindi ko talaga hinahayaang mapag-isa ang kapatid ko basta nasa bahay ako. Hanggang sa makalimutan ko na lang din ang tungkol doon. Ito naman po ay nangyari noong third year high school na ako. Sa umaga kasi, pagka-alarm ng cellphone ko, tatayo na ako nun sa higaan ko sa kwarto. Tapos lalabas at iidlip pa saglit sa sala namin bago pa talaga ako maligo. So nasa sala na ako nito at naiidlip na din. Nung makaramdam ako na parang may tumutusok-tusok sa paanan ko. Hindi ko pa nga pinapansin nung una. Pinagkikis-kis ko pa yung mga paa ko para mawala yung tumutusok. Pero bumabalik pa din. Kaya ang ginawa ko, umikot ako ng higa at humarap sa sandalan ng upuan. Tapos itiniklop ko yung binti ko. After nun, nakarinig ako ng mahihinang tawanan. Mahihina pero
madami silang tumatawa. Tapos andun na naman yung pagtusok sa binti ko naman. Napaupo na ako noon para tignan kung ano sila. Pero hindi ko sila nakita. Hindi naman ako natakot, pero kinabahan pa rin ako noon. Hindi na ako umidlip pa, dumiretso na ako sa pagligo. Pagdating ko sa school, ikinuwento ko kay Tin yung nangyari nung umaga na yon. At ang sabi niya, yun na daw yun. Yung mga duwende na nakatira sa mini forest namin. Naging mini forest na yung tawag nila sa malagubat na bakuran namin. Sabi pa ni Tin, wala naman daw akong dapat ikatakot kasi hindi naman daw nananakit yung duwende kung hindi mo sila sasaktan. Pero mas okay din daw kung mag-aalay ako ng sweets sa kanila para may ibalik na swerte sa akin yung mga duwende. Ginawa ko yun. Nag-aalay ako ng candy at chocolate kapag meron ako. Hindi ko lang alam kung tinatanggap ba nila yung inaalay ko o hindi. Pero kinabukasan naman kasi pag titignan ko yung inilagay ko, wala na yun sa pinaglagyan ko. So, sinuwerte ba ako? Hindi ko masabi dahil wala pa namang major swerte na nangyari sa akin. Pero ang alam ko, gumanda ang kabuhayan nila mama. Si papa na-promote. Kaya naisip ko, baka sa buong pamilya ang swerte na natanggap namin mula sa mga duwende. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana mabasa niyo itong kwento ko. Salamat po and God bless. Magandang araw, Boss Kira. Share ko lang po itong experience ko kasama yung mga tropa ko. Pangalanan niyo na lang po akong Bong. Nagbakasyon kami ng mga tropa sa probinsya ng isang tropa din. Siyempre kasama siya. Sa South yung probinsya nila pero hindi ko na po para pangalanan pa. Iibahin ko rin po yung name ng mga kasama ko. Bale, 4 kami nun. Ako, si Jake, si Paul at si Ronald. Long weekend kasi yon, kaya nagkaya ang gumala. Nasa 8 hours din ang biniyahe namin nun. Mga nakamotor kami. Maganda doon sa lugar nila Ronald. Payapa, sobrang tahimik at maaliwalas talaga. Palibasa, medyo nasa liblib na yung kanila. As in magubat na. Maraming mga puno at halaman sa paligid. Siguro mga 1.5 oras na biyahe mula sa pinakasentro ng bayan yon. At sobrang payak lang ng pamumuhay ng mga tao doon. Pagdating namin, nagpahinga lang muna kami saglit. Tapos ipinaghain na rin kami ng nanay ni Ronald. First time ko lang makakain ng ganong luto ng gulay. Kapartner pa yon ng pritong isda. Pero ang dami kong nakain. Ang sarap kasi nung pagkakaluto. Hindi ko sure kung bulang lang o diningding. Basta maalin dyan sa dalawa. Nung unang araw namin doon, nag-relax lang talaga kami. Di kami lumabas o gumala. Kain, pahinga, tapos konting alak nung hapon. Habang nagiinom kami, sinabihan kami ng nanay ni Ronald na wag masyadong maingay at wag na din masyadong magpagabi sa labas. Sinunod naman namin. Siyempre kahit paano may hiya din naman kami. Nung gabi habang natutulog kami, nagising ako dahil sa ingay ng mga aso sa labas. Tapos parang extra lamig din nung gabi na yon. Ewan ko kung normal yun sa lugar nila. Palibasa nga kasi mapuno. Pero yun nga, sobrang lamig. Di ako mapakali sa ingay na nadidinig ko sa labas. Kaya babangon na sana ako para silipin yon sa bintana. Pero pinigilan ako ni Ronald. Gising pa pala siya. Sabi niya, wag ko na lang daw pansinin. Dilipas din daw yon.
Tinanong ko kung ano ba yon. Di niya ako sinagot ng diretso. Basta ang sabi niya, dumadaan lang daw yon. So di hinayaan ko na. Nahiga na ulit ako. Magtatanong pa sana ako sa kanya. Kaso, tinalikuran niya na ako at naghilik na siya. Kinabukasan, nawala na rin sa isip ko yon. Gala day namin. Inilibot kami ni Ronald sa lugar nila. Ipinakilala niya rin kami sa mga pinsan niya at sa mga kaibigan niya ron. Nagbasketball pa kami, tapos diretso ligo sa ilog. Talagang sinulit namin yung araw na yon. Habang nakalublob kami sa tubig, naalala ko yung narinig kong ingay noong nagdaang gabi. Binanggit ko ulit yon kay Ronald. Nung una, para pa siyang naiilang na sabihin. Pero nung magsabi si Paul na narinig din nga daw niya yon, doon na siya napilitang magkwento. Ang sabi ni Ronald, prosesyon daw yon ng mga patay. Mga kaluluwa ng mga namayapa pero hindi matahimik. Sabi pa niya, meron daw kasing bukas na portal doon sa kanila. At sa hinala daw nila ay yung malaking puno ng santolyon sa tabi ng kubo. Dahil madalas daw nilang makita na maraming alitap-tap doon sa puno na yon. Sabi daw sa kanya ng nanay niya, kapag daw nakita ka ng mga kaluluwa na pinapanood mo sila habang sila'y nagpoprosesyon, ay isasama ka daw nila. Pero hindi niya daw alam kung totoo yun. Kasi nga kwento lang at hindi pa niya nakikita. Baka daw panakot lang sa kanya ng nanay niya. Pero mula daw kasi nang naikwento yun sa kanya, ay nataniman na siya ng takot. Kaya kapag nadidinig niya yung mga ingay na yon, ay nagtatalokbong na lang siya at pinipilit na hindi ito pansinin. Pinipilit niya na lang daw na matulog. Hindi ko alam kung naniwala yung dalawa. Pero ako, curious talaga ako dun. Kaya kinagabihan nun, inabangan ko talaga yung sinasabing prosesyon daw ng mga kaluluwa. Akala ko nga hindi ko na madidinig ulit kasi muntik na akong makatulog sa tagal ng paghihintay ko. Nung marinig kong nag-iingay na ulit yung mga aso, ayun na, dahan-dahan na akong bumangon. Nakakapangilabot yung alulong ng mga aso nila nung gabing yon. Para silang umaalulong na umiiyak na ewan. Dahan-dahan akong pumuesto sa may bintana. Napalingon ako sa mga kasama ko. Gising din pala kasi yung mga kumag at parang naghihintay din. Sinenyasan pa ako ni Ronald na wag daw at bumalik na ako sa paghiga. Pero gusto ko kasi talagang malaman kung tunay yung sinasabi niya. Unti-unti akong sumilip sa bintana ng kwarto ni Ronald. Sliding window kasi yon, kaya kita ang labas mula doon. Nung una, wala akong nakita. Nilingon ko ulit yung mga kasama ko. Sabi ko kay Ronald, wala. Tapos sumilip ulit ako. At talagang pinanindigan ako ng balahibo nang makita kong unti-unting naglilitawan yung mga kaluluwa sa bakuran nila. Hindi sila naglalakad. Lumulutang silang lahat papunta doon sa malaking puno ng santol. Para pang nagliliwanag yun ng oras na yun. Doon ko din nalaman, Sir Kira, na bukas pala ang third eye ko. Kasi nakasilip din sila Paul at Jake. Pero wala daw silang nakikita. Sinasabi ko sa kanila yung nakikita ko habang nakasilip kami. Pero bigla akong napaatras nung biglang lumingon sa direksyon ko yung isang espiritu na parang guide o guard ng prosesyon. Nagulat sila sa akin at nagtanong kung anong nangyari. Hindi ko sinabi na nakita ako ng kaluluwa o espiritu. Natakot kasi ako. Sinabi ko na lang sa kanila na wala na. Tapos nahiga na ako at nagtalokbong. Sobra yung kilabot na naramdaman ko nun. Kasi ramdam ko na nagka-eye to eye kami nung kaluluwa na yon.
at parang tumagos sa kaluluwa ko yung tingin niya. Di ko alam kung nakatulog pa ako nung gabing yon. Pero sobrang sakit ng ulo ko nung umaga, kaya ininuman ko na lang din ng gamot. Maayos naman ang naging biyahe namin nung pabalik na ng Maynila. Ligtas naman kaming nakauwi sa kanya-kanya naming bahay. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi ng nanay ni Ronald na isasama ka daw pag nakita ka ng kaluluwa sa prosesyon na pinapanood mo sila. Pero eto pa rin naman ako, isang buhay na patunay sa nakita ko nung gabing yon na hinding-hindi ko na makakalimutan sa buong buhay ko. Yun lang naman po. Ingat po tayong lahat. Salamat, Sir Kira.